Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako'y nagagalak na ngayong umaga ay nakasama po natin ang ating kapatid sa Panginoon, Sister Rebecca. May po lang sinakita ulit ng programa US. Masaya din po ako, nakarating ako. Salamat po. Nakita ko kayo na. Purihin ang Panginoon. No? Nung nakarang araw po ay meron pong habang may tinitingnan po ako sa Facebook ay narinig ko pong nagpatotoo yung isa po sa artista. At kilala po natin ito, no? Siya po ay si Camille Prats. At ang ganda po ng kanyang sinabi, sabi niya, ako, ang prayer ko sa mga anak ko, huwag silang yumaman. Huwag silang magkaroon ng maraming pera. No? Ang prayer ko sa mga anak ko ay mas lalo mapalapit sa Panginoon. Mahirap pong manalangin sa mga anak. Lahat po tayo, pag mayroong mga anak, ang panalangin mo gumanda ang buhay. Makamit niya yung kanyang pangarap. No? Maging maayos, maging matagumpay sa lahat ng larangan ng kanyang gagawin. Pero isa pong pinakamagandang pangarap, yung marinig mo yung pangarap na sa kanyang mga anak, ay makapaglingkod sa Panginoon. Alam niyo po bakit ko binabanggit po ito? Yung mga nakaraan ay marami pong nawindang sa mga churches. No? Ewan po kung napanood niyo po yun. Si Pastor Rolando Garcia. No? At ang dati niyang mentor ay si Pastor Ed Lapis. Alam niyo po, nakakagulat na marinig na kakaiba po ang kanilang tinuturo patungkol sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Sabi niya, ang teaching niya doon ay hindi raw totoo na mayroong punong kahoy ng pagkakilala na masama't mabuti sa halamanan ng Eden. At ang halamanan ng Eden, sabi niya, it is only an imagination. No? Kaya daw po yung pagkakasala ng tao is not nanggaling doon sa sinabing kumain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala na masama at mabuti. No? Kaya sabi niya, ang pinagmulan ng kasalanan ay patungkol sa sex ni Eva at ni Adan. Nakakalungkot po, Kaya po kung hindi tayo tutik sa salita ng Panginoon sa panahon natin ngayon, marami pong mga mananampalataya, sabi ng Bible, even the elect will be deceived. No? Kasi ang gagaling. No? Marami pong mga preacher ngayon na napakagaling pagdating sa head knowledge. Pero yung katotohanan na salita ng Panginoon ay hindi po nila binibigyan ng halaga. No? At ito yung panahon natin ngayon na napakahirap sapagkat kailangan po natin basahin ang salita ng Panginoon, paggulayan po natin ang salita ng Panginoon kasi meron darating na akala natin tagapagturo pero ito po pala ay sinubo ng kaaway. No? Kaya po sa buong People's Missionary Church, sa bawat churches ngayon, ay nagkaroon po ng babala na huwag po tayo mag-entertain ng masyadong magagaling na preacher. Entertain po natin yung mga nagtuturo ng itinuturo ay nagmula po sa salita ng Diyos. At kailangan po natin basahin ang salita ng Panginoon. Pag-aaralan natin ang salita ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Joshua 1:8, ano sabi doon? Basahin mo yung salita ng Panginoon, dili-dilihin mo araw-gabi. At dito makakasumpong ka ng katagumpayan. So, bago po tayo pumunta sa ating mensahe ngayong umaga, tayo po ay manalangin na manaming Diyos. Salamat po sa pagkakataon na dinala mo kami ngayong umaga. May pagkakataon na nagising po kami, hindi namin alam ang buhay. Kung bukas, kukunin mo kami. Pero yung pinakamahalaga, Panginoon, pagharap po namin sa inyo, may pagmamalaki namin, Panginoon, na kami naglingkod
ng totoo, naglingkod po kami, Panginoon, na mayroong commitment sa aming buhay. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga salitang mahayag ngayong umagang ito. At hayaan mo, Panginoon, na malaya kang pumilo sa aming kalagitnaan at mangusap ka sa amin sa iyong kaparaanan, Panginoon. Patuloy po namin ibinabalik sa inyo ang walang hanggang papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Wala po yung aking may bahay. Kasi po, pag sabi ko sa kanya, pag wala ako, pag walang magsasalita doon sa church sa Centella, kailangan po magsalita. Pero meron naman po tayo kapatid sa Panginoon na ngayon po ay ginagamit po doon. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay madalas na po nating marinig at hindi na po iba, no? Yung mga salitang ito, it's all about. Ayan. Alam po natin is, pakibasa nga po. Ayan. Bakit pagdating sa commitment, ang hina? Basahin po natin ulit. No? Yan po yung pinakamatindi na mangyayari pag ikaw po ay nakakilala sa Panginoon. Naalala ko po, iniisip ko pong mabuti, kung wala pong mga taong nagkaroon ng commitment sa Panginoon, I think wala po tayong lahat at di po natin naririnig ang salita ng Panginoon. Sino po yung nakakakilala kay Martin Luther? The founder of Protestant. Siguro kung hindi nagprotesta si Martin Luther para lang dalhin ang salita ng Panginoon, para huwagin yung Bible, at the time na yun kasi ay sinusunog po yung Bible. No? Isa po sa isang martyr ay si John Wycliffe. Noong panahon na yun, siya po ay nakakilala sa Panginoon. Siya po ay isang pare sa Belgium. At alam niyo po, ang parusa sa kanya, pinulitas po yung Bible at siya po ay sinunog ng buhay. He's very committed kung ano yung tinanggap niya sa Panginoon. Ang hirap mamatay, di ba? Sa ganong paraan. Pero dahil mayroong commitment, ay naging masaya sila sa kamatayan pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Pero kung nagtanong sa amin, nung nakaraan, Pastor, ang dami pong mga panaginip. No? Siya po ay Katoliko at may kaya po sa buhay. No? At inimbita po kami na mag-Bible study dahil sabi niya, every time na matutulog siya, ang dami niyang panaginip, ang dami niyang tanong. Hindi po nauubusan ng tanong. At sabi ko sa kanya, alam mo kasi yung buhay, hindi lamang dito yan eh. Sabi ng Hebrews 9:27, pag ikaw ay namatay, it is appointed to man to die once. And after that, judgment. So sabi ko, hindi totoo na ang buhay dito lang. Pag namatay ka, tapos sa kwento mo, hindi totoo yun. Kasi pag namatay ka, doon pa lang magsisimula yung judgment. Sabi niya, Pastor, ganun ba yun? Oo, ganun yun. Sabi ko. So, marami po kami ng pag-usapan. At sabi niya, Pastor, pagkatapos po namin umuwi, sabi niya, Pastor, nagpapasalamat ako. Pumunta kayo sa bahay. Ang dami kong natutunan, ang dami nabuksan sa isip ko. So sabi ko, isang hakbang po yan para maglingkod kayo sa Panginoon. At sana po lumating yung panahon na mag-desisyon po siya. Pag-usapan po natin, ano ba yung sinasabi ng Biblia tungkol sa commitment? No? Naalala ko ulit yung sinabi na yung ilustrasyon na sabi ng lalaki, magpapakasal po ako, Pastor. No? Pero pag ako'y kinasal, tatanggalin mo po yung sinasabi doon na ikaw ba lalaki, iniibig mo ba ang babaeng ito na ano ba tawag doon yung ano ba tawag pag kinakasal yun? Vow. Ayaw niya ng vow na gano'n. Ikaw ba lalaki, tinatanggap mo babae ito na makasama habang ikaw ay nabubuhay sa sakit, karamdaman, no? Hanggang kunin kayo ng kamatayan. Sabi po nung lalaki, tanggalin mo yung Pastor. No? Ayoko kong mangako. No?
Ayoko mangako na gano'n, kaya tatanggalin mo yan. Pastor, sabi niya, ito yung 5,000. Basta lahat, yung vow tatanggalin mo. Nung araw po ng kasal, ewan ko, kung hindi naisipan ng pastor yung kanyang pangako, tinanong na po yung lalaki, no? Sabi niya, ikaw ba lalaki, niitip mo ba ang babae nito hanggang sa kamatayan, sa kalusugan, sa karamdaman, hanggang kunin kayo ng kamatayan? Sabi ng lalaki, parang hindi naiintindihan ni pastor yung aming usapan. Wala po siya magawa dahil sa dami pong nagbisita, kailan niya sumagot ng opo. Nung sumagot po siya ng opo, pagkatapos po ng kasal, kinumpronta po niya yung pastor. Nasabi niya, pastor, di ba ang usapan natin ay tatanggalin mo yung ganong klaseng pananalita dahil ayaw mo ng commitment. No? Sabi ng pastor, sabi niya, alam ko yung napag-usapan natin. Kaya lang, sabi niya, malaki yung binigay ng asawa mo kaysa sa'yo. Pero ang totoo po, yung commitments, ano po yung ibig sabihin ng commitment? Sabi po ng commitment means the act of committing oneself, pledging, anong pong kasunod? Engaging or promising oneself to another. Pag tinignan po natin, mabigat po pala yung sinasabing commitment. Ikaw ay mangangako, ikaw ay mag-engage o kaya mangangako sa isang tao na habang buhay kayong magsasama. Yun po yung kasal eh. Di ba yung kasal ganon? Kaya may napanood ako hindi ka buwak-buhan ng lalaki. No, nung sinasabi ng pare, ikaw babae, iibigin mo ba ang lalaking ito habang ikaw ay nabubuhay? Opo, father, sabi ko ng babae. Uulitin ko! Sabi ng pare, iibigin mo ba nakatingin po sa lalaking hindi man bago yung lalaki? Sabi ng babae, pangalawa, opo, bahala ka sa buhay mo, sabi ng pare. Siguro, maaaring binibigyan niya pa ng kamalan. So, ganun po yung commitment. Na kahit sa tingin ng iba, ayaw nila, pero para sa'yo, kinukumit mo yung sarili mo doon. Yun po yung commitment, no? Kaya po marami po, commitment, sabi dito, sige po. Sabi po dyan, commitment is a conscious choice to do something. Not just when I feel like doing it, I do it regularly as a matter of principle. Yung commitment ay isang prinsipyo sa buhay. No? Ang sabi, commitment is a conscious choice to do. No? Kailangan pagka nag-commit ka, malinaw yung pag-iisip mo. No? Alam mo yung gagawin mo, alam mo yung mangyayari. No? It's a matter of principle. No? Prinsipyo po yan na hindi mo, nag-commit ka sa Panginoon, ako ay maglilingkod habang ako ay nabubuhay. No? Mamaya po, marami po tayong makikita yan. Marami pong reference sa matatagpuan tayo sa Biblia na tumatalakay tungkol sa commitment sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. O sa ating pamilya, trabaho, school, at sa ating iglesia. No? At sa lahat ng bagay na ating ginagawa, ay marami po tayong makikita. In Hebrews chapter 10:25, isa po yan sa commitment na maraming mananampalataya. Ano sabi doon? Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipan. Itinuturo din po ng Biblia na ang pangunahing commitment sa buhay natin ay ang Diyos mismo. Yung Diyos mismo kailangan natin mag-commit. No? Kailangan natin i-commit ang ating sarili sa Diyos. If you want success in life, if you want hope, peace, you need to stay committed to God. No matter what your circumstances are. Ang sabi po dyan, makikita po natin in Matthew chapter 22 verse 37, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mo Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. Alam niyo po, napakabigat na sinabi ng Panginoon dyan.
Sa ating mga tumanggap sa Panginoon, pinakamabigat kong sinabi niya, yung ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ayaw po ng Panginoon na may kahati. So sabi niya, yung buong puso mo, yun yung pag-ibig sa Panginoon. Kaya lang minsan nakakalungkot, nakapantay po minsan yung pag-ibig natin sa ating pamilya. Para po bang pagmahal natin yung ating nanay, ganun din natin kamahal ang Diyos. Ganun din po natin kamahal ang Panginoon. Ayon dito sa Panginoong Yesus, ang sabi niya na ang ating buong pagkatao sa bawat aspeto ng buhay ay dapat na tayo ay committed sa ating pag-ibig at paglilingkod sa Diyos. No? Ang ibig kong sabihin, hindi natin nararapat ipagkait ang anumang bagay para sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi rin nagkait sa atin na kanyang buhay. Yung kanyang bugtungan na sinugo niya upang magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya nga po, pinakamalaking mensahe ng Biblia sa buhay natin ay yung John 3:16. No? Pag hindi po nagtuturo na napapaloob sa pag-ibig ng Diyos ang isang nagtuturo, I think mag-search po tayo. No? Ano ba yung karapat-dapat na ituro sa atin? Bukod po dito, ayon sa Panginoong Yesus, na ang ating commitment ay nararapat na nakakahigit sa ating pamilya. Yung commitment po natin na paglilingkod sa Panginoon ay mas nakahigit po sa ating pamilya dapat. Ano po ang sabi ng Luke 14:26-27? Sabi na po dyan, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay, nang higit sa akin. Ang hindi nagpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Siguro ulitin ko po, pagdating sa pagsunod sa Panginoon, napakadaming mahirap na requirements ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Pero tandaan po natin, ang hinihingi po sa atin ng Panginoon yung pagsunod. No? Kapag tayo ay sumunod sa Panginoon, dito ipinapakita po ng Panginoon na ang halaga ng pagiging alagad, ang kapalit ay ang ating buhay mismo. Yung ating buhay. Kapag naglingkod ka sa Panginoon, ang kapalit yun, yung buhay natin. Nung maglingkod ang Panginoon sa Diyos para sa atin, ang kapalit buhay. Namatay siya sa krus para sa atin. Ang sabi po ng Luke 9:23-24, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasa ng krus araw-araw at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, subalit sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay maililigtas niya ito. Naalala ko po yung mayaman, no? Yung binatang mayaman. Ang bilis niya lumapit sa Panginoon Lord, sabi niya, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? O paano ako papasok sa karya ng langit? Nandun po siya sa hangarin na hindi ka naman pwedeng pumasok sa karya ng langit na hindi ka susunod sa Panginoon. Ang sabi niya Lord sa kanya, tinanggihan mo na ba lahat? Opo, sinunod ko yung 10 utos. Pero sabi niya, sige, ibenta mo yung kayamanan mo, ipamigay mo sa mga mahirap, at sumunod ka sa akin. May mga times po na gusto natin sumunod sa Panginoon, but there is a requirements. Pero pagdating sa requirements, ayaw na po ng mayaman. Kasi mayaman po siya. Yung requirements mo, ibenta niya lahat, ibigay sa mahirap, gusto mong sumunod sa Panginoon, bumalik ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Di ko ba? Siguro sasabihin natin, Pastor, paano tayo? Paano yung gagawin ko pagsunod sa Panginoon? Alam niyo po, sinabi po ng Panginoon dyan, yung ibig sabihin na lubusang
pagkatuwa o pagtakwil ng ating sarili, pagpapasa ng krus at ang patuloy na pagsunod sa Panginoon. Sinabi ko na ang Kristiyano ay hindi po laging without process. Madalas po natin marinig po yan. May mga pagsubok, kahirapan. Sa kabila nito, patuloy pa rin ba ang ating gagawing paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoon? Kasi yun po yung commitments eh. Ito po ay naglalarawan ng ating sakripisyo, ng ating hindi pagiging makasarili at patuloy na paglilingkod sa Panginoon. Naalala ko po yung aming kilalang pastor, naging matagumpay sa paglilingkod, no? Naging maayos. Napakagaling po niyang magputak ng church. May mga times na sabi niya, kung gusto natin ng magandang simbahan, huwag tayo maglagay ng simbahan sa mga remote area. Sa city tayo magputak ng church. Kaya po siya, naging pastor po siya ng Makati, ano nga yung sa Las Piñas, yung magandang subdivision dyan, nung araw. Diyan po siya naglalagay. Sa Pasay, naglagay po siya ng church. Bakit? Sabi niya, dito ako kumikit eh. Kasi sabi niya, dito magaan ang buhay. Pero yung pagsunod po sa Panginoon, ay may kaakibat po ito na sakripisyo. Yung gagawin po natin paglilingkod. Kaya maging si Apostol Pablo po ay naroon din ang kanyang halimbawa ng commitment, ng sakripisyo sa paglilingkod po niya sa Panginoon. Ang sabi po niya sa Galatians 2:20, yan. Sabi ng Apostol Pablo dyan, ako'y ipinako kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay sa sarili ko. Kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ipinabubuhay ko ngayon sa laman ay pinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Sabi ni Paul, kasama ng napako yung ating sarili. Hindi na ako nabubuhay sa ating sarili. Ibig sabihin sa Apostol Pablo, yung kaligayahan niya sa kanyang sarili, wala na. No? Ganon din po sa Philippians 1:21, binanggit din po niya. Ay sabi niya dyan, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay, pakinabang. For me to live is Christ, and to die is gain. Kung titingnan po natin sa kabuuan, para kay Apostol Pablo, yung buhay na wala ng kwenta unless na-deny niya ang Panginoon sa kanyang sarili. Alisin niya yung Panginoon sa kanyang sariling buhay. Kaya sabi niya, kung ako may mga matay, pakinabang na sa akin yun. Pero kung ako ay nabubuhay, maraming maliligtas kasi maraming makikinig, marami pa silang mapapakinggan sa akin patungkol sa kamatayan ng ating Panginoon. And now, what is the true commitment towards God? Ang sabi po ng Luke 59, chapter 9, 59, verse 62, ang sabi po dyan, habang naglalakad sila sa daan, ay may nagsabi sa kanya, ako'y susunod sa iyo saan ka man magpunta. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang mga asong gubat ay may mga lungga, at ang mga ipon sa himpapawid ay may mga pugad, subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo. Sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Subalit siya'y sumagot, Panginoon, hayaan mo munang akong umalis at ilibing ko ang aking ama. Subalit sinabi niya sa kanya ni Jesus, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, umayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. At sinabi naman ng isa pa, ako'y susunod sa iyo, Panginoon. Subalit hayaan mo muna akong makapagpaalam sa mga nasa bahay ko.
Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ng karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Mapapansin po natin dito, may mga tao na sumunod sa Panginoon. Makikita natin, isinalaysay ng ating Panginoong Hesus ang tungkol sa tatlong lalaking kanyang nakilala habang siya po ay naglalakbay kasama ang kanyang mga alagad. Dalawa sa mga lalaking ito ang nagpahayag na nais silang sumunod sa Panginoon upang maging kanyang alagad. Ang isa naman ay ipinatawag niya na sumunod sa kanya. No? Mapapansin natin na yung tatlong lalaking ito ay nag-back out at hindi sumunod. Ano po kayang mga dahilan? Sila po ay tumalikod sapagkat wala silang tunay na commitment na sumunod sa Panginoong Hesus. Ito po tatlong bagay na ito yung pong ating pag-aaralan ngayong umaga. Number 1, commitment is more than involvement. Yung pong tinatawag na commitment, hindi lamang po yan na, Brother Raquel, sa mission sasali ako. Sa praise and worship, sasali ako. Sa mga ginagawang activities sa church, sasali po ako. Ang sabi po ng Luke 57 to 58, habang naglalakad sila sa daan, ay may nagsabi sa kanya, ako'y susunod saan ka man pumunta. So sinabi ng Panginoon, even ang Panginoon nagpahayag sa sabi niya, ang mga asong gubat ay may lungga at ang mga ibon sa iyong papawid ay may mga pugat, subalit ang anak ng tao ay walang mapagpahingahan man lamang. Pansinin po natin, dinidiscuss ng Panginoon na yung paghihirap. No, isipin mo, wala kang bahay. Sino po sa atin dito walang bahay? No? Isipin po ninyo, baka yung halaga ng bahay natin, milyon. Sabi ni Lord, wala akong bahay. Mabuti pa nga yung mga ikot, may pugat, pero ako wala. Tapos sasabihin ko, susunod ka sa akin. Siguro hindi kayo papayag pag sinabi ng taong dasa, tara sama ka sa akin. Wala akong papayag sa akin. Dahil nakikita po natin yung senaryo ng tao, walang pagkain, walang damit, walang umaarugan. Alam niyo po yung taong ito na nagsabi na susunod siya sa Panginoon, ang lakas ng loob niya. No? Meron siyang malalim na pangako na siya isusunod sa Panginoon saan man siya pumunta. Maaaring yung taong ito, tao sa puso niya yung gusto niya sumunod sa Panginoon. No? Nais siyang maging bahagi ng ginagawa ng Panginoon at nais siyang gumawa din ng kakaiba. Maaari rin na ang kanyang desisyon ay nakabagal dahil noong time na yon, kaya gusto niya sumunod sa Panginoon. Kilala ang Panginoon. Popular ang Panginoon. Kanya ang ating Panginoon na gumagawa siya ng himala at naririnig niya ito tungkol sa mga ginawa ng Panginoon. Pero hindi na po naisip na ang halaga na mayroong kabayaran ng pagiging disciple o disipulo ng pagiging alagad ng Panginoon, ang ibig sabihin po ay pagiging alagad ni Kristo ay hindi ganun kadali o hindi ganun kasimpleng bagay yung pagsunod. Siya po ay nangangako na maglilingkod, ngunit hindi niya naisaalang-alang kung gaano kabigat ang kapalit ng paglilingkod. Madali po natin sabihin gusto kong sumunod sa Panginoon eh. Pero habang tayo nasa kalagitnaan ng pagsunod sa Panginoon, tandaan po natin, mayroong mga pangyayari na hindi po natin magugustuhan. Yung pagsunod natin sa Panginoon. Alam niyo po, nung tinawag ng Panginoon, nung tinawag ng Diyos ang Panginoon para bumaba, nakapicture na yun, yung paghihirap na yun. At maaaring sabihin niya sa ama, wag sana na mangyari sa akin, binanggit po niya yun. Alam niya yung paghihirap na kanyang karanasan. Pero dahil doon sa commitment, kailangan niyang gawin yung isang bagay para tayo po ay mapabuti. Kaya sabi nito, the true commitment has ito muna. Sabi niya, the true commitment na supposed to pay.
Sabi na, many of us commit to do things, commit for ministry, but we do not weigh the cost. Yung bigat na gagawin mo pag ikaw ay naglingkod sa Panginoon. Naalala ko po yan si Brother Oyet. Si Brother Oyet po ay naging missionary po yan ng mga tribes na dumakatalis. At habang kinukwento po nila sa akin, meron pong 8 hours na lakad. 10 hours, 15 hours. 2 days, 3 days na lakad. No? Para lamang marinig ng mga dumagat kasi yung kinikita nila noong panahon na yun. Para lamang makarinig na salita ng Panginoon, kailangan mapuput yung paa mo bago ka makarating. Pero dahil committed ka doon sa mission na yun, kailangan mong ihatid ang salita ng Panginoon. Nabigat po, no? The true commitment has a cost to pay. Merong kabayaran, merong kapalit. No? Sabi, true commitment is I have decided to follow Christ no matter what's come against me, who opposes me, and I will be committed to Jesus as long as I live. Yung totoong commitment ay pag nag-decide ka na sumunod sa Panginoon, kahit anong mangyari, kahit mayroong pumitigil, no? Sabi niyan, I will be committed to Jesus as long as I live. Kaya po hindi nakakapagtaka ang sabi ng Hebrews, sa lahat ng sumunod sa Panginoon, hindi po naging karapat dapat sa kanila yung lupang ito. Sila po ay pinatay, nilagari ng buhay, no? Sila po yung naging martir sa paglilingkod sa Panginoon as long as I live. Yun yung pagsunod sa Panginoon. Ito yung tinatawag nilang true commitment. Nang makilala ni Jesus ang lalaking yun, ay kulang sa kanya yung ganung pangako. Tingnan natin yung sinabi ng Panginoon. Alam ng Panginoon na nabasa niya yung puso ng taong ito, nang makita niya yung lalaking ito, na kulang sa commitment, ang sabi ng Panginoon. Sabi po niya, sinabi sa kanya ni Jesus, ang mga asong pugat ay may mga lugat, ang mga ibon sa ipapawid ay may mga pugat. Subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo. Ang nakakalungkot, karamihan sa mga tao ay kabilang o kasama sa ministry, ngunit hindi nagbibigay ng kanilang commitment o pagtatalaga sa sarili sa Panginoon. Marami po akong nakasama, no, ako'y bata po. No? Lumaki po ako sa church. Sabi ko nga, nung nagising ako, gospel na po yung mga magulang ko. Pero marami po akong nakasama, matatanda po sa akin, na in the last minute ng kanilang buhay, hindi na ipinaglingkod sa Panginoon. Meron pa po akong nakasama, nagtuturo sa amin ng Sunday School. Napakagaling. Bigyan mo ng gitara, magsusulit, bigyan mo ng microphone, mag-preach. No? Basta kaya niyang gawin lahat. Anong siya po ay tumanda na, nakikita na po namin sa mga kanto-kanto, umiinom, lasing na lasing. And one day, gusto niya po makarecover sa church, umatin po siya ng prayer meeting. At doon sa prayer meeting na yun, siya po ay tumayo. At siya nagpatotoo. Kaya naman, bigla pong may tumayo na isang young people. Ang sabi ko, without knowing, sabi niya, di po ba kayo yung lasing na lasing doon sa kanto? Alam niyo po, bigla po siyang umiyak, sumugsog sa lupa, sa sahig. At that time na yun, hanggang siya ay mamatay, hindi na po siya nakabalik sa Panginoon.
May requirements po kasi. No? Ang sabi, being involved means that you can do what you want, as you want, and when you feel like doing it. Parang bang, yung bang kung gusto lang natin. No? Ayaw ko yan, gusto ko yan. No? Meron pong illustration, no? Yan. Naputol po yan. No? Meron pong kwento tungkol sa baboy at manok na magkasamang naglalakad sa daan. Meron po silang nabasa. Ay sabi po nilang dalawa, meron po silang nabasang tarpaulin eh. Nabasa nila yung advertising, signboard. Ay sabi po, ay nabasa nila, donate for breakfast to benefit the poor. Baboy po ito sa manok na naglalakad. Ay sabi po ng manok sa baboy, pareho kayong dapat mag-donate sa mga mahihirap. No? Oh. Sabi po ng manok, sige, sabi ng manok, bigay mo yung hamo at ibibigay ko yung itlog ko, sabi ng manok. Nung habang naglalakad sila, napag-isip-isip po ng baboy, palugi ako dito. Ako mamamatay, samantalang siya mangingitlog lang. Sabi ng hindi pwede. Sabi niya doon, oh no, sabi ng baboy, it would be just a contribution. But for me, it would be a total commitment. Kasi papatayin yung baboy para maging hami. Yung manok, pwede pa siya mabuhay, mangingitlog. So, yung pong involvement, hindi po pwedeng contribution lang. Hindi mo matatawag na true commitment kapag contribution lang yun sa'yo. The difference between involvement and commitment is like an egg and ham. No? Yung chicken, involved lang siya, but the pig is committed. Mahirap na naman yun. No? Pangalawa po, the true commitment is giving priority to God. The true commitment is giving priority to God. Ngayon po tingnan natin yung pangalawang lalaki. Ang sabi po ng Luke 9:59-60, sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Subalit siya sumagot, Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Tinawag po ng Panginoon yung pangalawang lalaki, no? Ngunit humingi muna siya ng pahintulot na pumunta at ilibing ang kanyang ama. At ang Panginoon ay tahasang sinabi po sa kanya, hayaan mong ilibing ng mga patay ang sarili nilang patay. Ito po malungkot. Matigas o mabigat yung pananalita na ginawa ng Panginoong Isus. Hindi ba siya naawa sa kalagayan ng pamilya ng lalaki? Ganun ba yung Panginoon? No? Anong ibig sabihin nito? Ano ba talaga yung tunay na kalagayan ng pangyayari na yun na sinabi ng Panginoon? Ang totoo po, hindi po sinabi ng lalaki na siya ay dadalo sa libing ng kanyang ama o dahil namatay ang kanyang ama. Maaaring hindi na niya kasama si Jesus kung wala siya doon sa sinabi na yun. No? Kung totoo yung sinabi niya, wala siya doon, hindi sa kausap ng Panginoon. Pero ito po, no, ang ibig sabihin po niya, gusto lang ng lalaki na manatili sa kanila na para alagaan ng kanyang pamilya bago sumunod sa Panginoon. Family first before commit to God. Yung priority po ng lalaki, hindi po sumunod sa Panginoon. Ang priority ng lalaki is for his family. Para sa pamilya niya. Baka sabihin niyo si Pastor, bakit gano'n, no? Ayaw mo ba kalingain yung pamilya mo? Wala pong masama na kalingain o alagaan natin ang ating pamilya dahil ang pamilya po regalo ng Panginoon yan sa atin.
Dahil naroon po yung instruction ng salita ng Diyos na kalingain ng pamilya. Ang nais ipakita rito, nakahalagahan ng Panginoon Jesucristo yung pagtungkol sa priority mo, prioridad mo sa buhay. Sabi na, Jesus is making point about priorities. Jesus desired that we prioritize Him above all else in our lives. Iba po yun. Maaaring sa iba, hindi na ako maglilingkod kasi meron akong ibang priority sa buhay. Secondary ko lang, yung gagawin ko paglilingkod sa Panginoon. Ang nais kong ipakita ng Panginoon dito, tinatanong po niya tayo, ano po yung ating priority? Ang sabi ng Matthew 16:24, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung sino man ang ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Alam mo, pinakamabigat po ito. Yung tatanggihan mo yung sarili mo alang-alang sa pagsunod mo sa Panginoon. Kung wala po tayong true commitment, hindi natin kayang gawin yung bagay nito sa pagsunod sa Panginoon. Halimbawa na lang po, yung pagising natin sa umaga, nananalangin po ba tayo? Si Sister Grace lang parang malakas. Pagising natin sa umaga, pinakausap ba natin yung Panginoon? O kadalasan, nagmamadali tayo, hindi na tayo makagawang manalangin dahil nagagawin na tayo sa pagpasok. No? At pagsapit ng gabi, tulog naman tayo dahil napagod tayo sa mga ginawa natin, hindi na po tayo nanalangin. Antok na tayo, pagod na tayo. Ibig sabihin, hindi na magawa na i-deny natin ang ating sarili. Ang nananaig sa atin na yung ating sariling katawan na matulog. One time, meron po kami kinatinan na seminar na. Alam mo, isang bagay yung nakita ko doon, na sabi niya, sino sa inyo yung gumagawa ng journal? Yung sinusulat mo, yung binabasa mo. O binabasa mo lang pero wala kang naiintindihan. Ako po, medyo nahiyakin po ako sa sarili ko bilang pastor. Kasi hindi ko po ginagawa na magsulat ng journal. Pag uwi ko po sa bahay, sabi ko, Panginoon, patawarin mo. Then I was decided to write kung ano po yung binabasa ko, ano po yung mensahe ng Panginoon. Kaya meron po akong notebook sa bahay, lahat ng mga devotion ko, para akong gumagawa ng our daily bread. No? Lahat tayo, makakalimutin tayo. Sabi niyan, Jesus is telling that if you really want to follow Him, you must deny everything in your life and make Him your first priority and trust Him. Minsan meron tayong mga bagay na ayaw natin pakawalan sa ating sarili. Dahil yun po yung mas mahal natin kaysa sa pagsunod natin sa Panginoon. Naalala ko po yung kwento na nawala lang ako yun eh. Every time na nasa Panginoon, pinapabasa ko sa Panginoon. Alam niyo po yung pinakaayaw natin pakialaman ng Panginoon, kung ano po yung laman ng ating puso, yun po yung ayaw natin pakialaman ng Panginoon. Sabi po dito, deny yourself. No? Say no to yourself, yes to God. It is to dethrone ourselves and enthrone God in us. Give up yourself. Ilagay po natin, ibaba po natin yung ating sarili, ilagay natin ang Panginoon sa ating buhay. Take up His cross, no? Pag sinabing take up His cross, mayroong sacrificial concern about others,
concerned about the kingdom of God, sacrificial to the duties of a Christian than our personal comfort. Yun po yung cross eh. Kung papansinin po natin paano dinala ng Panginoon yung cross doon sa Kalbaryo, matinding paghihirap yung kanyang ginawa. Bilang anak ka ng Diyos, nakikita mo yung matinding kahihiyan na dinadanas mo sa kamay ng mga tao. Yun po yung sakripisyo. Alang-alang sa iba. Pwede namang hindi gawin ng Panginoon para sa atin yun. No? Pwede namang hindi niya itinay ang kanyang sarili. Pwede na hindi pasanin yung cross para sa atin. Pero sacrificial, concern about the others, concern about the kingdom of God, sacrificial is to the duties of a Christian than our personal comfort. Meron po kaming kapatiran sa church, no? Na siya po ay merong 5 anak. Parang nanganak na yata. Brother ko yun. At pinakamahirap na tingnan natin, meron siya 5 anak. Pero wala siyang kasama. One time, yung kanya po 2 anak na malalaki. Pinaglakad po niya simula Junction, ang layo Junction hanggang po sa Santa Lucia. Dahil wala po silang makain. They are separated sa magulang. Tapos, meron po siyang kinakasama. Pero dahil nga, ikaw ba naman nakisama, 4 ang anak mo, tapos 5 nung doon sa kinakasama, siguro nag-iisip yung lalaki. Sabi ng lalaki, ano ba itong pinasok ko na to, 4 ang anak, tapos meron pa akong isa, 5 na. Pero alam niyo po, nakakagulat. Pinuntahan po namin, dinala namin ng grocery, ng pagkain. And kinausap ko po siya. Nalungkot po ako dahil anak po pala siya ng pasto. Pero dahil napaliwara. Pero hindi mo maisip, imaginein mo, yung tinirahan ko nilang bahay, walang tubig, walang ilaw. 4 ang anak mo. May mali. Pero alam mo, humanga ako dun sa babae. Kung ikaw, ganun ang kalagayan mo sa buhay, maghahanap ka ng taong sasandalan mo sa kalagayan mo. Pero alam mo, sabi niya sa akin, Pastor, ang dami ko ng pagkakamali. Buntis siya, ang dami ko ng pagkakamali, pero ngayon ko lang na-realize na gusto kong ituwid sa harap ng Panginoon yung pagkakamali ko. Sabi ko, Lord, buntis, 4 ang anak, nakatira, walang tubig, walang ilaw. At gusto niyang mag-decide na ituwid yung kanyang pagkakamali. Sabi ko, Lord, 4 ang anak, paano iuhayin ko? Nakipaghiwalay po siya doon sa kanyang kalipin nito, no? Na nakabuntis siya kanya ng 5. Kaya sabi niya, alam ko mali sa harapan ng Panginoon yung ginagawa ko. Hindi ko lang masabi, dapat nung pa, isa pa lang. No? Nagdesisyon ka na ituwid ang buhay. Hindi umabot ng 5. Pero humanga ako sa kanya. Sabi niya, I decided to commit my life to God. Alam niyo po, naiiyak ako. Sabi ko, sana, ngayon po, nasa ospital. Ang ginawa ko ng mga kapatiran, yung 4 na anak, pinaghati-hati sa mga kapatiran. Kailangan namin alagaan. No? Sabi, take up the cross. Pag sumunod ka sa Panginoon, gusto mo ituwid yung buhay mo, ang kapalit nun, paghihirap. Pero makikita mo, you are willing to take up your cross para makuha mo yung commitment, true commitment sa buhay. True commitment is giving priority to
Pangatlo po, sabi po, true commitment, ayan. True commitment is keeping your focus on God. Yung totoo pong commitment. Sabi po ng 9:6, 61 to 62, sinabi naman ng isa, ako'y susunod sa iyo, Panginoon. Subalit hayaan mo muna ako'y magpaalam sa mga nasa bahay ko. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sino mang umahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ng karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Alam niyo po yung tatlong ito, okay naman sila eh. Ando naman yung willingness sa sumunod sa Panginoon eh. Ando naman yung willingness sa magkaroon ng commitment sa Panginoon. Oh? Pati yung pangatlong lalaki, sabi niya, susunod ako Panginoon sa iyo. Subalit tandaan mo muna magpaalam sa mga nasa bahay ko. Alam niyo po, yung lalaking ito, gumagawa ng katanggap-tanggap na kahilingan sa Panginoon na umuwi muna sa kanila at magpaalam sa kanyang pamilya. Kasi noon, pag sinabi ng Panginoon na sumunod ka sa akin, sinabi niya kay Peter, iwanan mo na yung lahat na yan. Yung baka mo, yung lambat mo, at pagkatapos sumunod ka sa akin. Si Peter, binaw ng paalam. Oh, diretso sunod na. Alam niyo po, yung Panginoon ay nagsalita na sa tingin ay para bang marahas, no? Masakit po yung sinabi sa pandinig ng Panginoon sa lalaking ito. Sabi niya, hindi siya karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Bakit po sinabi ng Panginoon? No? Pansinin po natin yung sinabi ng lalaki at sinabi ng isa, ako'y susunod Panginoon, subalit hayaan mo muna na ako'y magpaalam sa mga nasa bahay ko. Alam niyo po, sa panahon ng mga Israelita, pag nagpapaalam, may pag-ispedida. No? At ang kanilang dispedida, ginagawa po nilang pista yun. No? Hindi lamang po isang araw yung pagpapaalam. Umaabot po ng linggo yung pagpapaalam. Eh, ang pagtawag ng Panginoon para sumunod sa atin, urgent po yan. Ang sabi nga, now the salvation has come. Pag narinig mo yung salita ng Panginoon, ito na yung panahon. Kasi bukas, hindi mo alam kung ano mangyayari ng buhay mo. So yung lalaki po dito, magpapaalam pa. Kaya minsan sa pagpapaalam, merong, huwag ka nang sumama dyan ako. Wala kang mapapala dyan. Ang gusto ng Panginoon, pag kinakausap tayo ng Panginoon, nakikita niya kagad yung totally commitment natin na tayo po ay susunod sa Kanya. Sabi ko nga sa inyo, meron po silang kaugalian eh. Sabi na Lord sa Kanya, ang nais ng Diyos, ang ating unang commitment ay para sa Kanya, gayon din hindi magiging karapat-dapat sa Kanyang kaharian ng langit. Yung bang may urong sulong. Nakakita po ba kayo ng nag-aalaro, nakatalikod yung nag-aalaro? Ako, naranasan ko mag-alaro kasi meron po kami, okay, no? Nakapag-alaro po ako. Wala po nag-aalaro na kalabaw na ando, tapos ikaw nakaganon. Wala po ganun. Sa pagsunod sa Panginoon, hindi mo pwedeng binabalikan yung mga nakaraan ng buhay natin para sumunod sa Panginoon. Alam niyo po, yung paglingon minsan sa dating buhay natin, nakakalungkot. Napakasimple po nung sinabi kaya sa asawa ni Lot. Ano po sabi sa asawa ni Lot? Malayo na po eh. Ligtas na po sila. Ang bilin na huwag kang lilingon. No? Kaya lang naisip ng asawa ni Lot, ang ganda ng Mercedes-Benz sa iwan ko doon. Kaya po lumingon. Ang sinasabi ng Panginoon dito, pag may totally commitment tayo sa Panginoon sa pagsunod natin, hindi na tayo lumilingon sa dating nakaraan natin. Nakapokus na tayo ngayon sa gagawin nating paglilingkod. No? Kasi nga, yung plano niya lalaki, magkaroon muna siya ng pamamaalam. No?
kanyang pamilya, mga kaibigan. Maaaring tumagal po ito ng 1 week, 2 weeks, 1 month, pagkatapos siya mag-decide na sumunod sa Panginoon. Ang sabi ng Matthew chapter 6:24, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa, at iibigin ng ikalawa o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ng ikalawa, hindi kayo pwede maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Meron akong nilagay na, sabi niyan, if you try to sit on 2 chairs, you will fall between them. For life, you must choose 1 chair committed in the feet. Choose 1 chair, choose Christ. Piliin natin yung Panginoon. Sabi po dito, napaka-imposible na mamuhay tayo na wala pong complete commitment to follow Christ. The true commitment is more than involvement. True commitment is giving priority to God. True commitment is having our focus on God. Sige po, ano po yung dapat natin gawin? Ways to commit ourselves to God. No? Ito po ay disiplina sa pag-commit natin. No? Discipline in commitment. Number 1, have self-commitment. Tayo po mismo. So yung sarili po natin. Ibigay po natin yung commitment natin. Tayo, tinawag tayo na maging alagad ng Panginoon. Tinawag tayo para sumunod sa Panginoon. Kaya kailangan po natin mag-aral sa salita ng Panginoon, matuto, para maabot po natin yung kahalagahan ng ating buhay kung ano tayo patuloy na lumago sa ating pananampalataya. Isipin niyo po kami nga, no, sabi ko nga, hirap-hirap pala mag-aral. No? Nag-enroll po kami ng online Bible training sa Pilyas Bible College. No? Online. Ang hirap kayong makinig. No? Ang hirap makinig sa mga taong hindi mo nakikita. Online po, no? Kailangan po tayo magsikap at patuloy na mag-aral na salita ng Panginoon. Ang sabi po ng Philippians chapter 3 verse 10 to 14, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan, ako'y matulad sa kanyang kamatayan. Upang ating makamit sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na. Kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot kung paano ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Sabi niya sa 13, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot ko na ang lahat. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran patungo sa mga bagay na inaharap, nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagkatawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Sabi niya Apostol Pablo na hindi pa ako perfect. I am not perfect in serving God. Pero meron akong ginagawa sa sarili ko. Sabi ni Paul, telling himself that he was not finished learning, he is still learning, he is still striving and committed to God. Pangalawa po ang sabi, have a commitment to your church. Pagkaroon po tayo ng commitment sa ating church kung saan po tayo tinawag ng Panginoon. Sabi niya, make a commitment to continue to grow spiritually. Take positive steps to do so. Start a Bible reading plan. Set aside time each day to pray. Read good Christian literature. Never give up on learning. Alam niyo po ako, pag ako po ay pumupunta dyan sa may Robinson, meron po diyang bilihan sa ibaba, no? Sa malapit sa CR, ng mga second hand, ng mga books, na marami, gospel books, literature. Bumibili po talaga ako kahit na isang piraso dahil gusto kong mag-invest para pa rin matuto. Kaya po, ginagawa ko po yun para marami pa rin akong matutunan.
Ang sabi po ng 10:25, sabi po, sabi na po dito, 10:24 to 25, at ating isaalang-alang kung paano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig, sa mabubuting gawa. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na kapag nakikita natin na papalapit na ang araw. The first commitment to church is going to church regularly and punctually. Be sure you choose the right church. Bakit po natin kailangan gawin po? Alam niyo po kung saan tayo inilagay ng Panginoon, mag-excel po tayo, mag-commit po tayo sa church para magamit tayo ng ating Panginoon. Ako po, nagpapasalamat nga kala Brother Jaime sa kanilang pamilya na sila po ay nag-commit sa church para sa worship. Number 3 po, hindi ko na po masyadong kahabaan. At baka sa next Sunday, hindi mo kayo bumalik. Pangatlo po, ang sabi po dito, have a commitment to your call. Yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Magkaroon po tayo ng committed kung paano tayo tinawag ng Panginoon. So, tingnan po natin yan. Sabi ng commitment to church is not deeper than just attendance to the worship service, but it is just beginning. Nagsisimula po yan sa ating paglalaro. Lahat po tayo ay mayroong banal na pagkatawag sa Panginoon. Amen po ba? Ewan ko ba bakit pag tinatanong yung church, napakahilang sumagot. Nang tinawag tayo ng Diyos, no? Tinagaloban na rin tayo ng mga gifts, ng mga talents, no? Para maisakatuparan ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Si Nanay Kunching nga, natutuwa ako. Bago po niya nakita yung kanyang calling. It's 80 years old. 80 taon. Eh, mga bata, nakakahiya naman. No? Ngayon pa lang, i-discover po natin yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Alam niyo po dati, pati si Brother Roten, naiiyak na sa church eh. Kompleto sa gamit. No? Pero walang tumutugtog. Wala pong musician dati. No? Dahil yung mga matatagal ng musician, nag-migrate na kung saan-saan. Wala pong tumutugtog dito. Nasubukan pa yata natin si Sarisa parang video okay lang yung natin. Pero ngayon, purihin ng Panginoon. No? Nakita po ninyo yung inyong calling at mahalaga po sa Panginoon yan, yung calling na gagamitin natin para sa Panginoon. Siyempre, meron tayong commitment. No? Hindi lamang tinawag tayo ng Panginoon dahil may gifts tayo, may talents tayo, kundi nakikita ng Panginoon yung ating commitments. Ang sabi ng Romans 12:6, tayo ay may mga kaloob na magkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung pramisiya ay gamitin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. So makikita po natin, wala pong hadlang, it's not a matter of age. No? Sabi ko nga, si Nanay Kunching, it's a matter of age. No? Para gamitin tayo ng Panginoon. Kaya, yung pagpunta ko sa Bataan, gusto ko isama si Nanay Kunching. Kasi meron po tayong mission field sa San Luis, Aurora. No? At baka itong mga months na darating, ay papunta po ako ng San Luis, Aurora para doon sa mission field. Si Nanay Kunching, nakita ko si Nanay Kunching pinakamatinding patututo sa mission, no? Kasi bago niya nakita yung gifts niya, 8 years old na siya. Salamat po sa Panginoon, ang hamon po sa atin. Sabi niya, no, we will never truly feel a part of this church by attending the Sunday morning service and going home. Be involved, get to know people, get into kung may share group po tayo. Sa Montalban ngayon ay gusto po namin simulan yung mga cell group ng mga kababaihan.
Sabi ko nga sa kanila, ang gastos yung mag-cellgroup eh. Kasi pag nag-cellgroup sila, kailangan magsasaing, magkakainan, uuwi, gabi na. No? Sabi ko nga sa kanila, enjoy nyo yung ganong klaseng activities kasi diyan nyo makikita na tatawagin kayo ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon, purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan.